Hello, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung makaresonate kayo. Thank you. So, first message ninyo, patience. Ayan. So, you need to be patient. Kailangan ninyong matutong maghintay, matutong magpasensya. Kasi parang baka meron kayong inaasikaso and nagmamadali na kayo, no? Maybe there is a deadline, baka meron kayong deadline na hinahabol dito, kaya parang nagmamadali kayo, or siguro mayroon kayong hinihintay na kunyari impormasyon, no? Baka nagre-research kayo and siguro po pwedeng meron din mga tao na tumutulong sa'yo to do the research for you, parang ganon, and yun ang hinihintay ninyo, no? So siguro nagmamadali na kayo, pina-follow up nyo na yung ganon, but you know what, Capricorn, always remember, that there are so many things, na beyond our control, hindi natin kontrolado ang lahat. Kaya siguro ngayon yung parang na-stress ka na naaaligaga ka na kasi baka nagka-cramming ka na, yung ganon. But always remember, na things, when it's meant to happen, it will happen, kahit ano man ang gawin ninyo, kung yan ay mangyayari, kung hindi para sa'yo, kung hindi yan meant to be, talagang kahit anong gawin din ninyo, hindi rin mangyayari, So may mga ganun sitwasyon. Kaya we need to be patient. We need to be patient, and we need to follow, to listen and follow what your intuition is telling you. Kasi yun ang magdadirect sa'yo kung ano ang dapat mong gawin. Ayun ang magdadirect sa'yo na habang ikaw ay naghihintay, habang ikaw ay nagpapasensya sa sitwasyon, yun, matututo kayong mag-antay at matuto kayong magpasensya, kumalma, 'di ba? Kasi the more na mas nai-stress ka na dahil sa pagmamadali mo na, mas lalo lang yan mabubulilyaso, or mas lalo lang lalayo yan, yung mga ganon ba, So, matutong maghintay. Be patient, okay? Kasi when things are meant to happen, it will happen. Alright? So, tignan natin kung ano pa ang ganap. And by the way, maraming salamat muna for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. Thank you. So, what else? New beginnings. Ayan, napakaganda. Meron kayong sisimulang bagong ganap. You are going to take a fresh look at life. Baka meron kayong bagong perspective. Meron kayong bagong plano. You have new ideas that you are going to roll out, sa ngayon. So, pwedeng may ganong ganap ang iba sa inyo, Capricorn. Kaya napakaganda, diba? So, this could be anything. This could be anything. Pwedeng relationship yan, or relationship dynamics, pwedeng kaibigan, pwedeng bagong career, or anything, nasisimulan ninyong bago. So, what else? And by the way, Capricorn, there is a join button po sa baba ng video. Kung interested po kayo mag-member sa aking channel, yun lang po ang i-click ninyo, yung join button. Thank you po. And maraming salamat din sa mga hindi nag-i-skip ng ads po. Malaking tulong po yan sa aking channel. And of course, sa mga nag-iiwan ng komento, maraming salamat din po. We have the Emperor, napakaganda. Pagpasok ng October, stability dito ang mapapasa iyo. Stability rito, yung magiging bunga siguro ito ng inyong pagsisikap, ano man ang mga pagtsatsaga at paghihirap na binubuhos mo. Kunyari, pwedeng relationship ito, pwedeng money, career, and finances ito. So, major areas of life that you've been working on, that you've been working hard on, yan ay ang tawag dito, ma-build mo na, yung konkretong pundasyon sa mga bagay na ito. Kaya napakaganda. Pwede rin dito, nakampante ka na. Confident ka na about yourself dito, na kung ano man yung mga
gusto mong mangyari, maaaring ang iba sa inyo nandoon na kayo, kaya sitting pretty na kayo kasi pupwedeng yung kung ano man ang minimithi ninyo ay maaaring nandiyan na na-experience mo na it's happening already. Kaya ngayon, nakakapag-relax ka na. Kasi 'di ba, pinagtrabahuan mo na 'to, 'di ba? Na-achieve mo na. So ngayon, established ka na. Kaya ngayon, parang pahinga ka muna, 'di ba? Magpapahinga muna kasi nanggaling na kayo doon sa pagtatrabaho at lahat, no, para makuha mo kung ano man itong bagay na 'to na na-established ka na sa ngayon. So, what else? We have 7 of Cups. Ayan, there are more opportunities coming your way, no? They are going to knock on your door sa ngayon. Pupwede, no? Na kung ano man ang opportunity na to, you're going to grab it. Kaya meron kayong new beginning. Kasi magsisimula kayo ng bagong ganap and pupwedeng, no? Isa sa mga opportunity na to or maybe more than one of these opportunities yung i-embrace ninyo and you're going to start a fresh endeavor dito, no? Na related yan sa mga opportunity na yan. We have 2 of Swords and that is something that you need to decide, diba? Pero ngayon, siguro, hindi pa kayo magde-decision, hindi pa kayo handa kasi baka namimili pa kayo. Baka you're still choosing, you're still thinking kung alin dito yung kukunin ninyo, alin dito yung ita-take advantage ninyo, alin dito yung sisimulan ninyong ganap, no? Kung anong opportunity dito yung pipiliin mo, no? So, what else? We have 5 of Cups. Meron kayong pinanghihinayangan, ano? And, mind you, Capricorn, this is a negative energy, Meron kayong magagandang energies rito. So, sana po, isantabi nyo na ito na energy ni 5 of Cups. Wag na po kayong manghinayang. Wag na po kayong tanggalin na po ninyo yung regrets, 'di ba, sa puso ninyo, yung lungkot, 'di ba, yung disappointment kasi that is negative energy, no? And any negative energy can sabotage positive energy na sana ay paparating sa iyo, 'di ba? Na sana ay mga biyaya, no? Blessings na dadating sa inyo that will be a sabotage, no? By any negative energy tulad nito. Kaya wag na po kayong mag-focus, no? Do not dwell on what you don't have or what you have lost or what you have missed. Kasi ibig sabihin lang noon na hindi napunta sa'yo, hindi nangyari, hindi nag-materialize because hindi yan para sa'yo, no? It's either hindi yan para sa'yo sa ngayon or hindi yan para sa'yo at all, no? And kasi kung ano ang para sa'yo, it won't pass you by. Whatever it is that is meant for you won't pass you by. Ang para sa'yo ay para sa'yo, no? Dadating at dadating ang para sa'yo. Okay? Kaya kung may mga bagay na lumagpas sa inyo, hindi nangyari na in-expect ninyo, ibig sabihin nun, it's not for you at this time, no? Or not for you at all, diba? Kaya focus na lang kayo sa kung ano ang meron kayo sa ngayon, doon na lang ninyo i-redirect yung inyong attention, yung inyong energy, yun na lang ang pagyamanin ninyo, yun na lang ang asikasuhin ninyo, okay? So, we have Page of Swords. Ayan. So, you are doing research, no? So, which is good. Kasi baka related yan dito sa opportunity na pinagpipilian ninyo. So that you can make a decision. So that you would have a clear mind at makapamili kayo ng kung anong opportunity ito na gusto mong i-take advantage. So, you may need talaga to do some research, no? Para malaman ninyo, makatulong sa inyo na malinawan kayo, magkaroon ng clear direction. Alin ba dito yung para sa'yo? Alin ba dito yung gusto mo? Alin ba dito yung para sa'yo? Diba? So, what else? We have 5 of Swords. Ayan, so conflicted talaga kayo, no? Fragmented ang isip ninyo. Kaya nga kailangan, feeling ko makakatulong ito sa iyo, no? Yung pagre-research ninyo, pag hihingi ninyo ng opinion sa iba,
pagpapatulong ninyo sa ibang tao para makapag-gather ng information, it feels like to me that it can help you, no, na maklear ang isip ninyo. Kasi dito, fragmented talaga kayo, you know, gulong-gulo, no, there is internal conflict. Pwedeng yung kung ano yung gusto ng puso ninyo, hindi yun yung sinasabi ng isip ninyo, or the other way around, no? So, good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.